Kaya ba dahil nandito dahil nalala mo si Gary, ha? Di ba ganyan yung kulay na dinamit nyo? Nag-sex kayo? Bakit hindi na lang ikaw ang nagpakapokpok para mabuhay ang anak mo? Bakit? Feeling beautiful ka? Eh samantalang lagtang katuray ka eh. Malaki ang utang na loob mo sa anak ko. Kung hindi mo kasama ngayon si Eldon. Ito bang damit ko? Sige. Susunugin ko sa harapan mo. Kaya nga ba tanggalin yan? Yung anak ninyo? Kapag ba sinabi ko po, mapapatawad mo na ba ako? Hindi mo ko masisisi. Dahil hindi mo din mawala dito yun. Hello? Hello? Bakit mo tinatawagan yung asawa ko? Ini-stalk mo si Eldon Corpus. Gusto ko lang siya makausap. Bakit gusto mo makausap ang taong pumatay sa asawa mo? Tumawag ka daw. Sino to? Eldon, si Portia to. Pwede ba tayo mag-usap? Bakit ka nandito? Just want to apologize. I'm so sorry. Kahit naman sincere ka sa apology mo, hindi rin kita mapapatawad. You can't hide the truth about you and Gary. Pero sana sa akin nang galing, di ba? Ako magsasabi sa kanila ng baho ko at hindi ikaw. Kuya Gary! Ang lakas naman ang loob mong magpakita pa rito. Patawarin niyo po ako. Malis ka na nga! Nagpakasasa ka sa katawan ng anak ko! Pinagsisihan ko na po yun. Umalis ka na! Nay? Nay, ano nangyayari dito? Nay? Nay? Nay! Bro, isang beses lang talaga nangyari yun. Hindi ko naman inaasahan na mahuli kami ni Yazid eh. Oh my God! Oh my God, bro! Nakakaloka yung kwento mo. Pero hindi ko ma-process. Dahil sa isang pagkakamaling yun, lumaki na ng lumaki. Tapos wala pang kamalay-malay yung asawa ni Eldon sa totoong dahilan. Wala namang lalaki na aamin sa asawa nila na nagtaksil sila. Lalo na sa sitwasyon ni Eldon na ang alam ng lahat, siya yung biktima at lumaban lang siya. Wait lang. Sino pa yung nakakaalam ng sekreto mo? Lahat nasa Saudi, pero hindi magsasalita yung mga yun. Dito naman sa Pilipinas, si Roger, yung dating kasama niya sa bahay. Pero, tanong ko lang ha, may gusto ko pa ba kay Eldon? Wala. Wala na. Gusto ko lang talaga mag-sorry sa kanya. Gusto ko siya makausap. Pero hindi ba delikado yun na makita kayong magkasama? Diba? Gusto ko nga lang talaga makaharap siya. May kailangan nga akong sabihin sa kanya. Tsaka hindi ako matatahimik hanggat hindi niya ako mapatawad. Janet, salamat sa pagbisita, saka dito sa pagkain. Nga pala, kailan kayo babalik ni Mariel kay Pastor Ray? Hindi ko pa alam. Bahala na. Eldon, kung ano mang pinagdadaanan niyo ni Mariel, sana maayos yun na, ha? Ito nga si Roger, eh. Tinatanong ko kung ano ba talaga pinagdadaanan niyo. Ayaw naman sabihin sa akin. Ganun na yun. Tsaka, Eldon, samahan niyo na rin ang dasal. Marami talagang nasisira na relasyon ngayon, hindi lang dahil sa third party. Hatid ko muna si John. Sige. Karding! Karding! Meron pa dito. Ubusin niyo na. Sige, ha? Sige, Ingat ka. salamat. Dito doon sa ano. Thank you po. Diba? Oh, may pagkain pa daw, Sige, ingat. Eldon! Kapal na mukha mo, no? Pumunta dito. Di mo man naisa na anak kita makita. Eldon, huwag ka namang magalit. Umayos ka na. Eldon, wala naman akong masamang intensyon. Gusto ko lang naman mag-explain. Sige. Mag-play ka ngayon. Don! Ano ba yan?
Eldon, pinagsisisihan ko lahat ng ginawa ko. Gusto ko lang talaga makipagkaibigan ulit. Ayaw kita maging kaibigan. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Eldon, please. Sorry. Mag-usap naman tayo ng maayos. Hindi mo ako maladala sa pag-sorry-sorry mo. Muntik na ako mamatay dahil sa'yo. Umalis ka na dito. Umalis ka na. Miss, mabuti pa nga umalis ka na. Ilayo mo na yung kasama mo. Tara na, halika na. Ilayo mo Tara na. Ano ba naman yan, Eldon? Ba't natin may sumusugod na babae dito sa'yo? Kung ano man ang problema mo sa babae, pwede ba wag na wag mo dadalhin dito sa trabaho? Daming trabaho eh. Oh, back to work! Trabaho na! Ano pa hinihintay nyo? Tapos na palabas! Mahal yung gatas na yan, hindi ba? Ho? Alam mo, Mariel, napag-isipan ko na, alam mo, medyo may pagka-unfair naman. Kung kami ni Eldon pa, ang gagastos sa mga kailangan mo para dyan sa pinagbubuntis mo. Hindi lang fair na iasa mo sa amin eh. Hindi naman niya pinunlayan, di ba? Kaya sa palagay ko, dapat ikaw na maggastos dyan. Yun ay kung may natitira ka pang kahihiyan sa katawan, Mariel. Meron ba? Ma, naiintindihan ko po yung point niyo. Magaling kung ganon. Sige po, pumapayag na po ako. Magaling, magaling. Hello, Mikey. Ano? Ano nangyari kay nanay? Pare, may sumugod daw na babae kanina. Sino yun? Si Allison? Si Portia. Bakit hindi mo na ako mapatawad ni Eldon? Eldon, ba't hindi mo pa rin ako mapatawad? Bakit hindi mo pa rin ako mapatawad? Portia, matindi ang pinagdadaanan ni Eldon. Isipin mo ha, muntik na siyang mamatay dahil sa nangyari sa inyo. Understandable naman na yun yung magiging initial reaction niya nung makita ka ulit in person. Gagawin ko lahat. Kapag narinig niya yung maayos kong paliwanag, naniniwala ako na mapapatawad niya ako. Naniniwala ako mapapatawad niya ako. Naniniwala ako. Naniniwala ako. Nay? Nay, sigurado po ba kayong okay lang kayo? Yes, okay na ako. Anak, iwan mo muna kami, ha?
Nay, sorry po kung na-stress kayo sa akin. Gusto ko lang po talaga kausapin para magpaliwanag tungkol sa nangyari sa amin ni Mariel. Gary, tigilan mo na si Mariel. Yun lang ang pakiusap ko sa'yo. Nay! Ano ginagawa mo dito? Ikaw bang dahilan kung bakit na-high blood si nanay? Mariel, pumunta dito si Gary para humingi ng tawad. Pero sabi ko nga sa kanya, mas mabuti pa kung lubayan ka na niya. Alam ko, maliban sa'yo, ang pinaka nasaktan sa nangyari ang nanay mo. Kaya nandito ako para humingi ng tawad kay Nay Nanet. Alam ko na hindi naging maganda ang uling pagkikita natin. Mariel, sorry talaga ako napahamak. Huli na ang lahat, Gary. Wala nang bisang pagsusori mo. Hindi na nun mababago yung buhay na nasira mo na. Kaya utang na loob, umalis ka na. Mariel, kasi nag-aalala lang naman ako eh. Umalis ka na! Ay, sige po. Mauna na po. Tama lang naman ang sinabi ko kay Mariel, di ba? Hindi mo naman anak yon, kaya dapat wag na natin pagkagastusan. Maliwanag na ang responsibilidad mo lamang ay kay Justine na apo ko. At hindi rin naman siya umangal. Sa totoo lang, dahil nakikita naman niya ang punto de vista ko. Mabuti na lang, may natitira pa siyang kahihiyan sa katawan. Ma, please. Tama na, oh. Sana nga maayos na lagay ni Nanay Nanet. Kaya siguro nagro-roller coaster ang blood pressure niya. Na-trauma pa rin siya dun sa kahalayan ng dakila niyang anak. Ma, sabi ng tama na, di ba? Konting respeto naman kay Maria at kay Nanay Nanet, oh. Respeto ba ka mo? Anak naman, hindi naman ka-respeto yung mag-inang yun eh. Ma! Nay, magpahinga ho kayo pag umalis na ako, ha? Nako, kung ano man po yung maramdaman ninyo, sabihin nyo lang po kay Mikey para matawagan ako agad. Oo, huwag ka na mag-alala sa akin. Sige na. Sige na. Okay na ako. Ay, Nay. May gusto po sana akong hilingin sa inyo. Mangako po kayo sa akin na hindi niyo na i-entertain yan si Gary. Ayoko lang pong mas masira kami ni Eldon kapag nalaman yung may komunikasyon pa rin kay ni Gary. Mariel, anak, kung anong makakabuti sa'yo, yun ang lagi kong gugustuhin. Anong ginagawa mo dito? Baka makita ka ni Eldon. Ano ba? Kinakamusta lang kita, si baby. Oh, eto, okay naman ako. Ano naman sa'yo? Teka lang. Bakit ba? Ano ba? May gusto sana akong bigay sa'yo eh. Ano pa yan? Ito, payong. Payong. Nagpapatawa ka ba? Ano naman gagawin ko sa payong mo? Hindi kasi kailangan mo ito eh. Tagulan ngayon. Sige na. Kunin mo na. Hindi ko kailangan ng payong mo. Kaya ko ang sarili ko. Kunin mo na. Alam mo ikaw, palagi kang galit sa akin. Magiging kamukha ko yung baby natin. Ay, tumigil-tigil ka. Pinaglilihan mo ko, no? Hindi. Mas kamukha ko anak ko, no? Ano ko ba? Bakit? Sobrang sayang naman.
Ayaw mo bang maging kamukha niya yung tatay niya? Ano? Bigat! Kapal! Kita naman! Ano yan? Ha? Sumipa na ba? 2 months sisipa. Di kasi pinipigilan ka kasi dahil naanakit ka niya. Huwag kasi tayo mag-away. Ha? Pero alam mo, siguro nga tama ka. Baka nga naririnig ng baby na nag-aaway tayo. Ayaw niya. Di ba sabi nga nila, pag masaya daw yung buntis, na-absorb daw ng baby. Alam mo, sana araw-araw papatawa kita. Salamat sa concern mo, Gary, ha? Pareho naman tayong gusto maging healthy at maayos yung baby. Pero kaya ko na itong gawin mag-isa. Kaya umalis ka na. Baka makita pa din ni Eldon. Ano po? Yes, ma'am. Ano mo, takot ko lang sa'yo and syempre, baka ako nung pa imahampas mo sa akin eh. Baka pati yung asawa mo, ihampas mo sa akin. Dali na. Daddy, nagugutom ka ba? Gusto mong ipaghain kita? Eldon, nagme-marriage counseling tayo. Hindi ba dapat mas maging open tayo sa isa't isa? Kung may problema ka, huwag mo idaan sa pag-iinom. Pahinga ka na. Iwan mo na ako dito. Eldon naman, kung may problema ka sa trabaho, gusto mo pag-usapan natin. Alam ko namang stressed ka eh. Eldon, huwag ka namang magalit. Umayos ka na. Eldon, wala naman akong masamang intensyon. Gusto ko lang naman mag-explain. Sige. Okay, play ka nga. So ano? May problema ka nga sa trabaho? Wala. Eldon. Kulit mo din eh, no? Ay, naku, Mariel! Ako na dyan. Ako na bahala dyan. Sige na, ako na maglilinis niya. Baka mamaya bubog ka pa dyan. Oo. Sige na. Ako na dyan, ha? Sige na, pasok ka na dun. Okay ka pa ba? Ay, naku. Alam mo, sa dami ng narinig ko sa bahay na ito, naramdam kita. Yung kasalanang sinusumbat sa inyo ni Madam saka ni Sir Eldon, alam ko na ginawa mo lang yun. Dahil sa pagmamahal mo kay Sir Eldon saka sa anak mo. Kaya mo yan. Ha? Tatagan mo pa yung loob. Mariel. Ma. Alam mo, in fairness, dahil sa'yo, na-practice ang pagka-accountant ko. Alam mo, hindi ako natulog kagabi. Hanggang hindi ko to natatapos. Yan ang listahan ng mga expenses na ginastos namin ni Eldon para sa baby na dinadala mo. Oh, bakit para kang nagulat? Hindi ba pinag-usapan na natin yan kahapon? Mariel, kailangan retroactive ang paniningil ng expenses.
Para naman hindi kami derihado ni Eldon. Naalala mo yung surprise party na binigay sa'yo ni Eldon? Nung kinonfirm mo na buntis ka, sinama ko na dyan, pati na rin yung mga expenses incurred nung nagpa-check up ka sa OB mo. Kasi Mariel, sa akin kumuha si Eldon ng pera. Unemployed kasi siya nun. Ma, 30,000 po talaga. Wala pa po akong ganun kalaking halaga eh. Hindi ko po kayo mababayaran agad. Alam ko, Mariel. At dahil mabait naman ako, payag ako na installment mong bayaran yan. Meron lang akong isang request. Pwede ba? Sana naman, Mariel, sa malinis mo na paraan, mabayaran ang utang sa akin. After all, hindi naman yan milyon eh, tulad ng blood money. Diding kailangan ko na ng salad ko. Oh, huwag ka na magalit. Baka mamaya mapalakas pa yung boses mo, may makadinig pa sa yung iba. Eh, Besh, nakakaloka naman kasi yung biyanan mo. Diyos ko, milyones ang nakolekta mo para sa blood money ng anak niya. Tapos, ang kapal na mukhang singilin ka. Eh kung tutuusin nga dahil sa blood money niya, kaya ka nabuntis eh. Chinchin ayoko nang ungkatin pa ko yung tungkol dyan. Dahil hindi matatapos yung usapan. Buo na rin naman yung loob ko eh. Itataguyod ko talaga yung baby ko, kahit ako lang mag-isa. Kaya nga, tumawag ako sa'yo dahil baka may refer ka sa akin na contacts na pwede kong pagsuplayan ng cupcakes at pastries. Nagbe-bake na kasi ulit ako eh. Ako, Besh, diyan talaga ako bilib sa'yo. Napakaulira mo talagang ina. O, huwag kang mag-alala sa mga client na yan. Ako bahala sa'yo. Ite-text ko lahat sa'yo yung mga numero nila, ha? Sige, maraming salamat talaga, Beshi, ha? Malaking tulong talaga to sa akin. Sige, bye. Sige. Thank you, Maupo ka. Ay, Gary, hindi mo na kailangan gawin ito. At saka, ayokong malaman ni Maria na sinusuway ko yung kagustuhan niya. Nay, gusto ko lang po talagang makabawi sa inyo. Siguro po, okay na rin na huwag na lang po natin paalam kay Madel na pupunta ako dito. Alam mo, sa totoo lang, buong akala ko kayo ni Maria lang magkakatuluyan. Na kayo ang magbubuo ng pamilya niyo. Kaya lang nga, nag-iba ang ihip ng hangin. Sila ni Eldon ang nagkatuluyan. Pero hindi ko inakala talagang magkakaanak kayo ni Mariel. Pero hindi kayo pwede magbuo ng pamilya niyo. Iba-iba talaga ang kapalaran ng tao, no? Hindi mo masasabi kung kailan ka siswertehan at kailan ka mamalasin. Pero po, Nay, swerte pa rin po ako na magkakaanak po kami ni Mariel. Roger, maraming salamat. Nakipagkita ka sa akin. Kilala kita, Portia. Wala na mas kukulit pa sa'yo. Alam kong hindi mo ako tatantanan. Gusto ko sana magpatulong sa'yo eh. Gusto ko sana makausap si Eldon ng maayos yung hindi siya galit sa akin tulad nung una na yung pagkikita. Hindi mo siya masisisi. Roger, ikaw din naman eh. Hindi mo namang ginusto na madamay sa kaso ni Eldon. Niligtas mo lang din yung sarili mo. Pareho lang tayo ng ginawa. Ginawa ko lang yan para hindi malaman ng pamilya na Rizita ang totoong nangyari. Nangyari na ang nangyari, hindi ko na mababago yun. Gusto ko lang ngayon talaga maging kaibigan ulit si Eldon. Kaibigan lang ba talaga? Or siyang matindi yung pinagdaanan ni Eldon at Mariel dahil sa pagkakakulong ni Eldon sa Saudi. Kaya sana huwag mo na silang guluhin pa. Oo naman. Narinig mo ba sarili? Alam mo naman matindi yung galit sa babae yun, di ba? Pare, naiintindihan kita.
Pero hanggang kailan mo iipunin yung galit mo kay Portia? Panahon na para mapatawad mo na rin siya. Pare ako, nagkasala rin naman ako sa'yo. Nagpakasafe ako para hindi ako madamay sa kaso mo. Ganon din si Portia. Nakataya yung buhay niya nung panahon na yun. Kung napatawad mo ako, baka kaya mo rin patawaan si Portia. Parang hindi. Hindi ko mapapatawad yung hayop na yun. Pare, pagbigyan mo no, kahit isang beses lang. Kausapin mo, pakinggan mo yung sasabihin niya, tapos sabihin mo na rin lahat ng gusto mo sabihin. Kung kinakailangan, sabihin mo, pinapatawad mo na siya. Kahit labas pa sa ilong mo, gawin mo. Tapos makiusap ka na, tantanan ka na, huwag ka nang guluhin. Pare, ano siya sinaswerte? Hindi ko gagawin yan. Kapal na mukha niya, no? Pare, alam mo kung gaano kakulit si Portia, di ba? Eto, paano kung gusto niya makipagkita sa'yo, tapos nandun si Mariel, anong gagawin mo? Nandito na ako sa coffee shop. Yung sinasabi ko sa'yo na malapit sa kondo natin. Tsaka baka na-traffic lang yun, malilate lang yun. Na-traffic nga lang. B, naligaw sa ibang coffee shop. Or letter C, nag-cancel sa'yo ng last minute. Parang hula ko letter C. Kasi mga isang oras ka nang naghintay dyan. Kaya huwag ka nang desperada, okay? Umalis ka na dyan. Go! Alam mo, ewan ko sa'yo, ang nega mo. Eldon, maraming salamat dumating ka. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Nag-order na ako para sa'yo. Kumain ka muna. Portia, marami pa akong gagawin. Hindi ako magtatagal. Ano mo kailangan mo sabihin sa akin?